Hallelujah. Ayan po, sino po dito excited na mag-worship kay Lord? Ayan po, tatayo po tayong lahat. Hallelujah. Sino po dito naniniwala na sapat na at higit pa ang Diyos na sinasamba niya? Amen? Kaya naman po, ipapalakpak po natin yung ating mga kamay para sa Panginoon. And we will rejoice in His presence. Thank you, Lord.
presensya ng Diyos. We thank you, Lord. Naman patuloy mo ipalakpak ang inyong mga kamay. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinapalay ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kalakasan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapakan. Tiyak ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah. Tumawin sampa may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinapalay ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapangan. Kaya ng awit ang papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Tumawin sampa. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapakan. Kaya ng awit ang papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, 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 ay para lang sa Kanya. Hallelujah. Po malakas na palakpakan para sa Panginoon. We thank you, Lord. Ayan po, for our live 60 seconds. Sino po dito excited na ma-meet yung katabi niya? Kaya naman po, iikot po tayo para magkamustahan at magngitian po. Enjoy po. Ayan, before we get comfortable being seated,
I know na kinamayan at ninitian mo na yung katabi mo. Pero once again, pwede po ba natin sabihin sa mga katabi natin, welcome home! Amen! Ayan, sige po, pwede na po tayo makaupo lahat. It is truly a welcome for all of us because right at this very moment, you are in a place where you can feel love, valued, and of course, rested because God is here and He is with you. Kaya naman, pwede mo po bang sabihin kay Lord, ikaw ang aking pahinga. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. And Light Family, we're still celebrating this warm welcome home, lalo na para sa ating mga new friends, first-time visitors, and at sa ating mga VIPs. Kaya naman po, if this is your first time worshiping with us or celebrating with us, pwede po ba namin kayong maimbitahang tumayo? Ayan, sige po, tayo po yung mga first-timers po natin. Ayan, palakpakan po natin sila. Welcome home po. Ayan po, may kakausap lamang po sa inyo sandali after ng ating celebration from our consolidation team. And may simple gift lang po sila para sa inyo. Again, welcome home po sa inyong lahat. And now, let's also show some love to our second-time visitors. Kung ikaw naman po to, pwede po bang pakitaas naman po yung kamay na ating mga second-time visitors? Amen. Ayan, sige po, palakpakan po ulit natin sila. Masaya po kami na makasama po namin ulit kayo. Kaya naman po, bilang pasasalamat, meron din po kaming hinilanda na simple token para sa inyo. Ayan, palakpakan po ulit natin si Lord sa buhay ng bawat isa. Ayan, now let's move on to our church happening. Since we want everyone to stay well guided with our service schedules, here's a quick reminder lang po for our on-site services. We have 8 a.m., 10:30 a.m., 3 p.m., 5:30 p.m., and 8 p.m. po. For our Lights Kids Church naman po, we have 10:30 a.m., 3 p.m., and 5:30 p.m. And for our online services naman po via Facebook and YouTube Live, we have 8 a.m. and 10:30 a.m. For replace via YouTube, we have 5:30 p.m. and 8 p.m. And next po, for those who are already enrolled and have started their journey with the School of Discipleship, classes happen every Friday night po yun at 7 p.m. here at the church. So to all our SOD students, be excited because God is building great things in you as you prepare to fulfill your purpose and calling. Alright, so let's continue with the announcement. Of course po, this is one of the most awaited journey, a journey of encounter and breakthroughs because mark your calendars because our Light Retreat will be happening on December 5 and December 6, Friday and Saturday. Palapakan po natin si Lord. But before that po, don't miss the Light Retreat preparation on November 22, Saturday. To all those on the discipleship journey po, start preparing your hearts now and get excited for what God is in store. And finally po, as we continue celebrating our church 16th anniversary, let's bless our church through our giving campaign, Ang Regalo Ko sa Birthday ng Church Ko. For those with pledges po, the due date is November 16, 2025. Today po yun, so pwede nyo na pong ibigay yung mga pledges nyo ngayon. But of course, giving from the heart is always welcome, even beyond the due date, because every gift is a blessing and we are thankful for your generosity. And palakpakan po natin ulit si Lord. Amen po ba? Amen. Truly, God is faithful and He is moving in our lives. All these announcements and events are not just to keep us busy, but I believe God wants us to be part of this family so we can find rest, recharge, and grow closer to Him. I believe marami pang gagawin si Lord ngayong araw na ito, kaya naman receive God's peace in your heart. God bless and enjoy the celebration, Light Family. Good day po sa ating lahat. Pero bang itian yung katabi mo? At sabihin mo sa kanya, it's giving time. And basahin ko lang po yung text natin for this day. Sabi po sa Proverbs 14:11, 24-25, one person gives freely, yet gains everyone more another, withholds unduly. But comes to poverty, a generous person will prosper. Whoever refresh others will be refreshed. No? Sabi sa verse na to, especially ina-address ang generosity at ang spiritual consequence nito at pinapakita nito ang tila salungat ngunit totoo sa paparaan ng pamahalaan ng Panginoon. Na kay Lord, the giver becomes richer and the one who hoards become poor. And refreshing other leads to the one's own refreshment. Na pinapakita na hindi ito tungkol sa financial
na formula kung paano yumaman, pero it's about God's moral order. The generosity leads to flourishing sa mas madaling sabi. The more na nagbibigay ka, the more kang pinagkapalan ng Panginoon. So, ano ba yung matututunan natin dito sa text na ito? Una, generosity creates abundance in your life. Sabihin mo nga abundance. Kapag ikaw ay generous sa mga kung ano man meron ka, sa mga oras na to, encouragement, support financially, skills na meron ka, nagiging natural na lang ang pagpapala dahil nagiging pagkapala ka rin sa iba. Dahil ang Diyos ay drawn sa mga taong willing to refresh others. The more you give, the more rationally rich and gain. Amen? And number 2 naman po, generosity shift mindset, scarcity to abundance. Maraming tao ang nag-hoard because they fear running out of naubusan ng pera. Especially sa panahon ngayon, no? Mga oportunidad, love, validation, and others. Pero ang generosity, tuturuan ng utak natin na magtiwala sa Panginoon, na hindi ka pinagkakaitan ng Panginoon, hindi ka pinagkaitan ng mundo, at mas lalong hindi ka nagkulang because ang Lord ay mapagbigay. Because generosity grows your internal sense of security, peace, and confidence. And lastly, financially, generosity breaks grief of money. Ang pagbabalik ng tithes natin, ang pagbibigay ng offering natin, especially ng pledge natin, hindi ito sa pilitan, pero hindi ka kontrolan ng pera. Amen? Hindi ka kontrol ng mga bagay na didikta na desisyon mo, at mas tanong, nagitiwala ka sa Diyos kasi alam ng Lord kung ano yung kaya mong ibigay. Alam niyo po, ironically speaking, people who gives are often to ones who experience more financial flow. Totoo po ang narinig niyo, no? Hindi sila mawawalan, pero magkakaroon pa. Because they create rhythm of circulation, not stagnation, kaya patuloy ang pagpapala ng Panginoon. While ang mga tao nag-withhold sa Diyos, ay patuloy din miserable at isolated ang buhay nila kasi nahihirapan sila sa pag-ibigay. Kaya sa application po, let's give generosity with heart. Amen? Do not greed hinder abundance to your life. Kaya patuloy na tayo na magtitiwala at maging mapagbigay sa Panginoon. No? Kaya po, as we end, gusto ko lang po i-share kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Spiritually and personally. Ako po bilang isang house husband, Kasi actually matagal po akong nagpe-pray na mag-quit na sa work ko para makapag-focus ako sa bahay namin and para mag-start din ng mga maliliit na mga business and makatulong din ako sa work ng wife ko kasi mayroon pong sakit yung asawa ko kaya kailangan may mag-alaga, no? So kaya nag-pray namin, sabi ko, Lord, passion ko talaga yung pagluluto eh. And matagal ko nang pinag-pray na, alam mo yun, someday maging sikat na chef, ganun. Pero sabi ni Lord, nak, may mas magandang plano sa buhay mo. Kaya nagtiwala ako sa pag-ibigay, sa pagbabalik ko sa Panginoon. And last July, nung nag-resign ako as a chef, doon ko nakita na talagang ginagamit pa rin Lord yung talent ko, yung skills ko sa pagluluto. And doon ko nakita na tuloy-tuloy yung pag-business ko, no? Nag-ibenta ako ng burger, and nagpapaluto services. Meron yung mga nagpapaluto sa akin na mga kung ano gusto nilang ipaluto. And nag-sideline din po ako na private chef kaya sa mga gusto po ng mga may birthday yan, kontakin niyo lang po ako. And ganun din sa finance, ganun din sa discipleship. Hindi tayo hinahayaan ng Panginoon kasi mahalaga. Yan yung pinaka number 1 treasure natin, no? Ang discipleship. At ganun din sa pagdating sa ministry, mas madaming oras sa pag-ministry kasi hawak ko na yung oras ko. Kasi nung nag-work ako, parang, alam mo yun, depende pa sa schedule kung ano yung magiging ministry ko. Pero ngayon talagang, sa lahat ng activities para makatulong ako sa simbahan, nagagawa ko. No, ayan yung talagang pinagpe-pray ko. No? Kaya si Lord lang po talaga yung matataas sa buhay ko. Kaya alam ko na lahat tayo excited na rin sa pag-ibigay sa Panginoon. No? Kaya before that, ipag-pray ko po kayo. No? Lord, thank you for this opportunity na makapagbalik ng tithes, offering, even pledges namin, Panginoon ko. Lord, ito yung sign na pagtatanim namin sa'yo, hindi dahil sa napipilitan kami or narinig namin yung topic namin ito. Pero Lord, ito yung bagay na kailangan talaga namin ibalik sa'yo. Lord, kailangan namin matutong maging generous. Kailangan namin, Lord, matutong maging giver. Kasi Lord, itong tithes namin is pagabalik pa lang. Pero yung giving talaga namin, Lord, ito talaga yung act namin as service namin sa iyo, Panginoon ko. Kaya Lord, nakikita mo yung mga tao mo
Nakikita mo yung heart nila, Lord God, na willing magbigay sa'yo, Panginoon ko. Sa mga wala naman, Lord, ikaw po, Lord, yung maging way para mapagbalik sila, Panginoon ko. Kaya i-bless mo sila, pagpalayan mo sila, Panginoon ko. Maraming salamat, Panginoon. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. And po, may mga usher po sa paligid na pwede nyo po iabot ang iyong mga tithes. And sa mga gusto naman po via bank, nandiyan po yung account number natin sa screen at yung GCash po natin. And I know the more you came, kaya naman po, let's give a generous heart and enjoy the rest of celebration po. Hallelujah. Sige po, let us stand up. Tayo po tayong lahat, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. I believe ang bawat isa po sa atin ay kanina pa handa na magbigay ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Pwede ba tayong lahat pumikit ngayon? And right now, ikaw at si Lord lang. Isipin mo ngayon, nandito ka para handugan ng Diyos, ng puso mo, na nagsusumamo na, Lord, I wanna please you. Gusto kong mamahinga sa presensya mo. Come on, habang ini-aim mo yan, dinedesire mo yan, pwede mong itaas ang kamay mo na yan. Pasalamatan mo si Lord ngayon pa lang dahil ipaparanas niya sa'yo ang kapahingahan. Thank you, God. Purihin ka. Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Minsan pa. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo.
sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Pantay sa'yo, Panginoon, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Sa piling mo. Yes, God. Mohon patuloy mong hanapin ang kapahingahan ngayon sa Panginoon. Tunay nga na sa piling niya lamang tayo makakatagpo ng kagalakan, kapayapaan. Kaya pasalamatan mo si Lord ngayon. Aming Jesus, purihin ka. Sa'yo ang kapurihan, ang pasasalamat. Thank you, God. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri.
ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sabihin mo yan sa Panginoon ngayon. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, Panginoon. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Minsan pa, ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Jesus, sa'yo lamang, Panginoon, kami ay sasamba, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Jesus, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Minsan pa, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Yes, God. Wala nang kaligayahan ko. Ikaw lamang, ikaw lamang. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga na ikaw po ay sapat sa amin at higit pa. Kaya God, sino kami para hindi magpuri sa'yo? Sino kami para hindi itaas ang pangalan mo sa buhay namin? Lord, deserve mo lahat ng pagsamba. Deserve mo lahat ng pasasalamat, Panginoon. And right now, we welcome your holy presence na punuin ang lugar na ito, ang aming mga puso. Ihanda mo sa gagawin mo na bago. We worship you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. To deliver the Word of God, let's welcome Bishop Resty Cadion. Blessed morning po sa bawat isa. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin pa ang Panginoon sa ating lahat. Amen. Let's all be seated po. Tayo pong lahat ay makakaupo. Kasama ko po ang aking anak. Okay. Oh, okay. What's your name? Joyce. Again. Rejoice. Okay, Rejoice. So, siya po ang aming bunso. Okay, at siya po ay malakas ng kumain. Okay, and I hope nakikita na sa katawan. Okay. At ang sabi niya sa akin, siya daw ay strong. Are you strong? Yes, okay. Sige nga. Pabuhatin nga natin ng, yung isang timba. Okay? Ayan. Okay. Can you carry this one? If you're really strong? Can you? Okay. Sige. So, kaya mo. Okay. Sige, lagyan natin ng, dagdagan nga natin. Siguro, lagyan natin ng mga libro. Okay. Ayan. Sige pa, minsan pa. Ayan. Okay. We will try now if you're really strong. Okay? Can you carry it? Buhatin mo nga.
Okay, lakad ka nga, lakad ka nga, lakad, lakad. Lakad. Is it, what? Ang bigat. Mabigat. Is it heavy? Yeah. Can you walk? Can you walk for a while? Ano? Mabigat. Mabigat. Okay, nagtatagalog ka naman pala eh. Okay. Sige, sige. So, we'll try the bar. Okay, try nga natin. Try natin kung ito ay heavy pa rin ba. Sige. Okay. Okay. Can you hold there? Okay. Oh. What do you think? Is it heavy or not? Hindi. Hindi. Heavy? Hindi. Hindi. Okay. Can we walk? Is it heavy? Hindi. Magaan na siya? Opo. Wow. Okay. Sige nga. Thank you. Palakpakan naman natin itong ating anak. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, ano napansin nyo kanina? Yung kanina, yung isang timba na walang laman, of course, magaan. Kayang-kaya ng anak ko. Okay? Pero nilagyan na natin ng libro, ng bigat. Anong sabi niya? Mabigat daw, of course. Okay? Pero, hirap siyang maglakad kasi nga mabigat. Pero nung nilagyan natin ng bar, tapos tinulungan ko siya, okay, nakayanan niya. At ang sabi nga raw, magaan. Okay, English pa ako ng English, no? At Tagalog pala siya. So, ang napansin natin dito, hindi nagbago yung bigat ng timba nung nilagyan na siya ng mga libro, pero nagbago yung nagbubuhat. Kasi kanina, siya lang mag-isa. Tapos pangalawa, tinulungan ko siya using the bar. Makikita natin dito, dahil may kasama siya, gumaan yung mabigat. The weight did not change, but the carrier did. So sa atin din, minsan, dumarating sa panahon natin, hindi natin alam, araw-araw, may dinadala tayo. Meron tayong mga dala-dalain sa buhay, at dumarating sa time, baka yung katabi mo, ang pakiramdam niya, pasan niya na ang buong mundo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Na parang endless na lahat yung mga gagawin, parang hindi na natapos. Yung nandun yung pressure na mag-perform sa buhay, yung paghihirap maybe na maging good enough para sa trabaho, para sa family, or minsan pati sa harapan ng Diyos. At dahil sa mga ito, parang ang nakikita mo na lang o nakikita na lang natin yung ating insufficiency. Sabihin mo nga, insufficiency. Nakikita na lang natin maybe yung ating insufficiency sa mga pinagdadaanan natin. Well, ngayong araw na ito, gusto kong sabihin sa bawat isa, ang sufficiency ay hindi nanggagaling sa pagtakas sa pinagdaraanan, kundi sa paglakad na kasama ang isang person na tumutulong sa ating magbuhat ng ating mga burdens. Na ang tunay na pahinga ay hindi galing sa sarili nating pagod at kulang na effort, kundi sa all-sufficient grace ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mas magaan, okay, na daladalahin na magaan na yoke o pamatok na punong-puno ng awa at pakikisama sa atin. Tandaan natin that rest doesn't come from a lighter life, but from a stronger Savior. Kaya nga sa ating third installment ng ating November 2025 series, are we still excited? Our title is Sufficiency, Rest is Jesus Easier Yoke. So today, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamaganda at pinaka-needed na invitation ni Jesus. Ang imbitasyon na baka alam lang natin sa ating utak, pero minsan hindi natin nararamdaman sa ating heart. Buksan natin ating mga Biblia, Matthew chapter 11, verses 28 to 30. And may I ask everyone to please rise as we give honor in reading the Word of God. Basahin ko po sa ESV. It says here, "Come to me, all who labor and are heavy laden,
and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Basahin ko po sa Pinoy version, lumapit kayo sa akin, kayong mga pagod na at mabibigat ang dalahin, at ako ang magbibigay sa inyo ng tunay na pahinga. Dalhin niyo ang aking pamatok at matuto kayo mula sa akin, dahil ako'y maamo at mapagpakumbaba, at makakahanap kayo ng kapahingan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang aking pasaning ibinibigay sa inyo. Tayo manalangin. O Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito. The very seconds o mga minuto, O Diyos, ng araw na ito na aming nadadama ay pinagpapasalamat po namin sa iyo. Thank you for giving us another chance to live. Itong aming hininga na ikaw ang nagbigay. Salamat, O Diyos. Pagpapakita ito na kung ano man ang nangyari kahapon, ano man ang aming pinagdaanan, na parang gusto na mag-give up, the fact that you have given us another life today. Pagpapakita ito na sa inyo, Lord God, may biyaya. Na sa inyo, O Diyos, ay may pagkakataong maayos anuman ang mga nasira sa amin. Salamat, O Diyos, kasi ngayon tutulungan mo po kaming makita namin ang iyong will. Makita namin, O Diyos, ang iyong purpose sa aming buhay. And after this day, Lord God, ang paikinig namin sa iyo, hindi na kami magiging katulad ng dati. Punong-puno kami, pupunuin mo kami, O Diyos. Ang iyong pagpapala, pupunuin mo kami ng motivation para mabuhay pa para sa iyo. Lord, panalangin ko, wala po dito na nakikinig ngayon ang lalabas, O Diyos, na hopeless, kundi lalong magiging hopeful and faithful sa iyo. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all be seated. Matthew 11 ay nangyari sa gitna mismo ng ministeryo ni Jesus. He has been teaching, healing people, and calling everyone to repentance. Kinausap niya ang mga unbelieving cities at inihayag niya ang katotohanan sa mga mapagpakumbaba. This time, lumapit siya sa mga pagod at may mabibigat na dalahin na may deep compassion and mercy. Now, para mas maunawaan natin ang invitation ni Jesus, kailangan natin maintindihan ang environment ng mga time na yon, nung sinabi niya itong text na ito. Alam mo ba, nung panahon na yon, ang mga tao ay oppressed financially. Roman taxes were heavy and halos wala nang natitira sa income ng mga tao. And politically, they were unsafe. Because Roman soldiers are everywhere, unstable ang government, kaya ang mga tao namumuhay sa takot. Emotionally, ang mga tao noon ay exhausted. People long for peace. Ang daming trauma at paghihirap na pinagdadaanan nila. And spiritually, they were crushed by religion. Ang mga Pharisees ay nagdadagdag na napakaraming rules. Ng faith ay naging performance at ang holiness ay naging pressure. Na dinescribe ni Jesus sa Matthew 23:4 na itong mga Pharisees na ito, they tie up heavy burdens, hard to bear. At ganyan din maybe ang naranasan natin for how many years? 333, if I'm not mistaken, ng bansang Pilipinas ay pinahirapan ng religion na kinakamkam ang mga lupa at binibigay sa mga praile. So ganito yung nangyari din nung panahon nila noon. Tandaan na religion without Jesus adds weight, and Jesus without religion removes chains. So sa mundong ito ng exhaustion, ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Not come to your own strength, but come to me, sabi ni Jesus. Sa mundong puno ng burdens at pressures, si Jesus mismo ang humakbang at nagbigay ng isang invitation na kayang baguhin ang lahat. Ang sabi niya, I will give you rest. Ako ang magbibigay sa inyo ng tunay na pahinga. Rest na hindi lang physical break,
kundi deep and profound rest for our souls. Hindi ito tungkol sa pag-beach or vacation mode, ha? Kundi tungkol sa pagpapalit ng mabigat na dalahin ng kasalanan at sariling kayod para sa mas magaan na yoke ng kanyang biyaya. Sa invitation ni Jesus na puno ng compassion, ginamit niya ang imagery ng labor, yokes, and loads para kausapin ang mga pagod, mga drained, and overloaded. Ang kanyang invitation ay direct response sa spiritual heaviness ng mga nakikinig sa kanya at pati na rin sa atin ngayon. Pakitapik mo nga yung katabi mo. Relate much ka ba ka mo? And that is, Jesus' sufficiency will meet our insufficiency. Are you still excited? So today, pag-usapan natin two kinds of burdens and Christ's sufficiency. Pag-usapan natin ngayon yung dalawang klase ng dalahin at paano sufficient ang Diyos dito. So ang unang burden ay the heavy burden. It is the weight of sin and self-sufficiency. Ito yung performance and self-effort under sin's curse. Ito yung crushing weight na inaddress ni Jesus sa verse 28. Ano sabi niya? All who, sabi, lumapit kayo, all who labor and are heavy laden. Ito yung burden ng pagsisikap na maging righteous sa sariling lakas. A tiring and futile performance na paulit-ulit ng pinoproblema ng buong sangkatauhan. Hindi lang ito physical fatigue, ito yung spiritual exhaustion ng pagsisikap na i-earn ng favor ng Diyos sa sarili nating efforts. At nakikita ito ni Jesus. Nakita niya ito sa mga religious elite nung panahon niya at nakikita niya rin nakikita niya rin sa panahon natin ngayon. Ito yung klase ng burden na talagang napakabigat. Sabi mo nga sa katabi mo, heavy. Ito yung description ng mga taong pagod, pressured, guilty, overthinker, emotionally tired, spiritually dry, pretending to be okay, and carrying life alone. And the origin of this is that it comes from sin's curse. Kasi sa simula pa lang ng Genesis 3, nung nagkasala sina Eva at Adan, diba? Dineclare ng Diyos, curse is the ground because of you. In pain you shall eat of it. By the sweat of your face you shall eat bread. So nung nagkasala sila, hindi lang sila na-separate sa Diyos, kundi ang entire world fell under a curse. At ang sumpang ito ang dahilan kung bakit ang pagtatrabaho nating lahat ay naging stressful. Nagtatrabaho si Eva at Adan noon bago sila magkasala. Pero hindi ganon ka-stressful. Pero tignan mo yung katabi mo ngayon. Kakapasok niya lang sa trabaho, wala pa siyang 1 buwan, mukha na siyang trabaho. Napaka-stressful. Question, meron bang trabaho na hindi stressful? Sa simula, hindi. Bagong pasok ka, excited ka pa, bakit pinag-pray mo yung trabaho eh? Pero antayin mo, mga ilang araw, ilang buwan, gusto mo nang sumuko. Gusto mo nang sumuka. So, yan palang pagiging stressful natin sa work ay isa yan sa mga consequence, mga consequence ng kasalanan ng mga unang tao. Hindi lang ang consequence ay naging stressful ang work, kundi pati mga relationships natin naging complicated na. Sa mga mag-asawa, taas nga ang kamay. Di ba, isang araw, minsan hindi mo alam kung mahal ka pa ng asawa mo. Minsan dumarating sa time, parang
Hindi mo na alam, faithful ba ito sa akin? Baka may ginagawang kalokohan to. Ibig sabihin, nagiging complicated ang relasyon. Dahil naging complicated din ang relasyon nila Eva at Adan. After nila magkasala, nagkasisihan. So yung identity tuloy natin, naging shaky, ang mga emotions natin, naging unstable. Kanina gusto niyang kumain, ngayon ayaw niya na. Ang gulo. Unstable ang lahat. Pati gobyerno natin. So ang buhay ay naging mabigat at ang kaluluwa ay naging restless. Genesis 3 verse 10. And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Dahil sa kasalanan, pumasok sa buhay ng tao ang fear. I was afraid. Pumasok din ang shame. I hid myself. Kaya sa buhay, kailangan mag-strive. O ang buhay talagang hindi umaalis yung striving. Genesis 3:17, 19, cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorn and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread. Yun talaga. Ang buhay naging komplikado. Sa bawat pagkain daw, kailangan ka magpawis. Actually, kulang dito, face lang eh. Pero ang totoo, di ba, pati kilikili natin, basang-basa. Wala pang roll-on. And until now, yun pa rin ang nagpapahirap sa atin. When sin entered the world, rest exceeded the soul, and the curse created the pressure to save ourselves. So dahil dito, nag-create ang kasalanan ng instinct para i-fix ang sarili ng tao to prove himself or herself, to perform para ma-accept, to earn worth, to produce identity. At ang lahat ng yan ay nakakapagod. Amen. So the heaviest burden is trying to be your own savior. Yun yung nakakapagod doon. Tama ba? And the nature is that it feels exhausting and overwhelming. Inalarawan ito ni Jesus bilang isang yoke of performance. Mabigat, walang pahinga, nagpapakita ng insufficiency ng sarili nating effort para maging righteous. Sa panahong iyon, ang mga Pharisees ay nagpatong nga ng mga mabibigat na religious rules. Ginawang mabigat ang pananampalataya. Puro don't do this or do this, don't do that, na para bang kailangan mong paghirapan ang approval ng Diyos. At hanggang ngayon, parang ganun pa rin. Humahabol ang tao ng righteousness through works. Kailangan mas maraming prayer para patawarin ka. Ganito yung panalangin mo. Hanggang sa maubos na yung boses mo para patawarin ka ng Diyos. Mas kaunting kasalanan, mas mataas na achievement na para lang mapasaya ang Diyos o ang mga tao. Hoping na maibalance natin yung scales. Pero ang totoo, nakakapagod ito. It becomes an overwhelming grind that leaves us guilty, anxious, and never quiet or never quite enough. And that is labor. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, heavy. Kaya ang sabi, come to me who labor and heavy laden. Labor in Greek is kopiao. Implies exhausting toil, like working to the point of collapse. Yung pagod na hindi napapawi kahit nakatulog ka na or natulog ka na. Heavy laden in Greek is portiso, suggests
being overloaded like a pack animal under an unbearable load. Ito yung emotional, mental, spiritual overload na tinatawag na life overload. Now, sa panahon natin ngayon, ano ba ang mga modern heavy burdens? Ano ba sa panahon natin ngayon? Ito yung mga emotional burdens tulad ng heartbreak, betrayal, rejection at trauma. Kasama dito ang mga mental burdens tulad ng anxiety, overthinking at fear of the future. Pati mga spiritual burdens like guilt, condemnation, shame, and secret sin. Included din ito sa mga life burdens tulad ng bills. Kailangan bayaran. Lagi na lang nandyan si Judith. Magkapatid yan magkaibigan yan si Judith tsaka si Bill. Yung iba bukas maintindihan na yung sinasabi ko. Trabaho, family expectations na talaga nakaka-pressure. Posible ba na you can look fine but live heavy? Posible ba yon? Na itsurang okay ka, parang walang problema, pero sa loob mo, ang bigat ng iyong dinadala. Question, sino dito may backpack? Sino dito nagkaroon ng backpack? Bag. Pasintabi po sa hindi pa nakakita ng backpack sa buhay niya. Isipin mo yung backpack, di ba? Lagyan mo ng napakaraming bato. Na tuwing nagfe-fail ka, nagdadagdag ka ng bato. Well, ganyan ang nature ng burden na ito. Na hindi lang ito nakakapagod, kundi dinudurog ang iyong kaluluwa. At dahil bawat effort na ginagawa natin, lalong na-highlight yung inadequacy natin. And as a result, it leads to bondage and weariness. Ang mabigat na burden na ito ay hindi nagpapalaya, kundi nag-enslave. At lalo nito pinapakita ang ultimate insufficiency ng human striving. Nauwi sa cycles of failure, burnout, at unti-unting lumalayo ang puso sa Diyos. Ang burden na ito ay nagre-resulta ng eternal separation habang patuloy na nagle-labor in vain para sa salvation na hindi naman natin kayang i-achieve on our own. At sa atin na matatagal ng mananampalataya, minsan bumabalik tayo dito, turning our service into obligation instead of joy. Performance instead na relationship. At ang ending, the weariness or weariness of soul. You're doing ministry, pero wala na yung puso mo doon, nagiging obligasyon na lang, kaya kapag kinorek ka, ang sama ng iyong itsura. Because you're doing it out of religiosity. Walang true rest, just endless striving, pressure, and inner exhaustion. Kapag binuhat natin ang ating buhay mag-isa, magkakaroon tayo ng bondage sa identity na sasabihin natin sa sarili natin na I'm not enough or I'm unworthy. When we carry life alone, magkakaroon tayo ng bondage in emotions. Irritable tayo, mabilis tayong mapikon, mabilis tayong masaktan, madali tayong madrain. When you carry life alone, magkakaroon ka ng problema sa pagmi-ministry mo. Nagsiserve ka from pressure and not love. Nag-worship ka from guilt, not grace. Marirealize mo na lang that you are serving empty, leading tired and dry. Tandaan natin, a tired soul cannot produce a thriving ministry. Na yun ay dumediretso sa burnout. And burnout is not a failure, it is a warning sign you're carrying a load without Jesus. Yung dahan-dahang pag-slide into performance mode na para bang kailangan nating patunayan ng sarili natin na baka nakakalimutan na natin ang ating righteousness ay galing sa Diyos at hindi galing sa ating sariling efforts. Na kung ganito ang nararanasan mo sa buhay, listen, nakikita ni Jesus ang pagod mo. Alam niya ang exhaustion mo, physically, emotionally man, or spiritually. Well, hindi naman tinatanggi ni Jesus na may mga burdens tayo,
Kaya nga, nag-aalok siya ng mas maganda, mas magaan, at kasama siyang papasan ng mga burdens natin. At ito yung pangalawang burden, the light yoke. Rest and grace found in Jesus. Ito yung glorious exchange. Sa verse 29-30, ang sabi ni Jesus, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Well, ang yoke ay ginagamit, para alam lang natin, ang yoke ay ginagamit para pagdugtungin ang dalawang hayop para sa shared work. I have a picture. Ayan. Yung kanina, yung bar na pinakita ko, yun naman yung nilalagay. Yan. Yan yung tinatawag na pamatok sa Tagalog o yoke. At yan mismo ang inaalok ni Jesus, a partnership with Him. Ang sabi, di ba, sabi diyan, for my yoke is easy and my burden is light. Easy in Greek is Christos. Ibig sabihin kind and beneficial, hindi harsh, hindi punishing. And light in Greek is elaporos, implies something manageable. Hindi overwhelming, hindi nakakabigla. Ibig sabihin, ang yoke ni Jesus ay hindi tungkol sa pagdagdag ng bigat, kundi pag-angat sa bigat sa pamamagitan ng kanyang biyaya na nagbibigay lakas. At sa kanyang mercy na nagbibigay ng compassion kahit hindi tayo deserving. Nung sinabi niyang, take my yoke upon you, hindi ibig sabihin na nagbibigay si Jesus ng bakasyon or break from responsibility, kundi nagbibigay siya ng yoke o burden pa rin. Pero ang kanyang yoke at burden ay magaan at tutulungan ka pa niyang buhatin yan. Amen! Burden o kabigatan pero magaan? Pwede ba yung burden pero magaan? Paano nangyari yun? Well, the origin of this, it comes from Christ's sacrifice. Si Jesus ay dumating para ano? Para wasakin ang sumpa ng kasalanan. He came to shatter what sin has broken. Pumasok siya sa mundo nating puno ng burdens, namumuhay, okay? Namumuhay ng ganito, at doon nga sa cross, binuhat niya ang buong bigat ng ating kasalanan. Isaiah 53:4, surely has borne our griefs and carried our sorrows. Hindi lang niya nakita yung sakit natin, hindi niya lang nakita yun, ay may sakit, ay pagod, ay, may problema. Hindi ganun si Jesus. Nung nakita niya ito, kinuha niya at dinala pa. Iba kasi yung nakita at naawa lang kesa dun sa tumulong. Siya hindi lang naawa, kundi kinuha at dinala niya. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, ang nagbigay sa atin ng mercy at biyaya na nagpapalaya sa atin mula sa pagod at takot na baka hindi tayo worthy for salvation. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been nang dahil sa biyaya through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God that a result of works. Ikaw ay na-save dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa iyong pananampalataya, at hindi dahil sa performance mo. Yan ay regalo ng Diyos at hindi resulta ng mga mabubuting gawa. Maybe lumaki kasi tayo na ang mindset natin, para maligtas ka, mapunta ka sa langit, kailangan mabuti ka. Partly right, but partly wrong. Because according to this verse, mapupunta ka sa karya ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus na nampalataya ka. At doon papasok ang good works
Faith muna, nakakilala kay Jesus, tinanggap mo yung ganyang ginawa doon sa cross, doon ka ngayon na nampalataya at doon ka ngayon nagbago na nagresulta sa good works. Hindi yung gumawa ka muna, naging good works muna, dahil hindi yun ang reason kaya maliligtas ang tao. Dahil sa ginawa ni Jesus, kaya tayo naligtas. Hindi natin kailangang mag-strive para ma-earn ang pabor ng Diyos. Ang heavy burden of proving ourselves, tapos na yan sa cross. Amen. Yung yoke na inaalok niya ay nagmula sa cross mismo kung saan pinuhat ni Jesus ang mabigat na dalahin natin para matanggap natin ang magaan at puno ng grace na pamatok niya. The reason Jesus can offer rest is because He carried the heaviest burden first. Sa cross, binuhat niya yung ating guilt. Sa cross, binuhat niya yung ating shame. Sa cross, binuhat niya ang ating condemnation, yung ating fear, yung ating punishment, yung ating curse at spiritual death. Lahat ng yan ay hindi natin kakayanin buhatin. Kaya tinulungan niya tayo. At dahil binuhat niya ito, hindi mo na kailangan buhatin pa. And I hear amen. Kaya nga utang na loob. Next year, mahal na araw, ayoko kayo nagbubuhat ng cross. Hampas ko pa sa inyo yan. Bakit? Binuhat na ni Jesus yan eh. Tinapos niya na eh. Amen? Now, kung gusto nyo naman, hindi, kasi po, Pastor, gusto ko talaga nagpipinitensya. Pag mahal na araw, sige, ganito na lang. Punta ka na lang sa bahay, linisin mo yung bahay namin. Yun, penitensya na rin yun. Sabi mo sa katabi mo, tinapos na ni Kristo. Amen. What crushed you in life, Christ carried on the cross. Amen? At ang nature na ito, it feels gentle and approachable. Jesus described Himself as gently and lowly in heart. Gentle in Greek is praus. Ibig sabihin, meek, kind, and forgiving. A power under control. Lowly in Greek is tapinos, meaning humble and approachable. So si Jesus ay hindi siya harsh taskmaster tulad ng mga Pariseo o kahit ng sarili nating konsensya. Hindi siya nang-aapi o namemreasure, hindi siya intimidating at demanding, at hindi siya tulad ng mga taong nanakit sa'yo. Kung naaalala mo pa sila. Siya ang compassionate Savior na hindi lang nag-utos, kundi nagsiserve pa sa atin. Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Katulad kanina ng pinakita ko, sa farming, kadalasan, ang younger ox ay ginagabayan ng strong ox. We have a picture here. Yung strong ox ang nagbubuhat ng 90% ng weight. At yung ox ay naglalakad lang. Katulad ng ginawa namin kanina ng anak ko. Hindi niya kakayanin yung ganong kabigat. Pero pag tinulungan siya nung tatay niya, kakayanin niya. Bakit? Magagalit yung nanay niya, hindi siya tinutulungan nung tatay niya. No, kidding aside. But the picture is, walang tatay na nakikita ang kanyang anak na nahihirapan at hindi niya tutulungan. Ganon din tayo kay Jesus. Palakpakan natin ang Lord. That if you are with Jesus, when you walk, Jesus works.
He is offering a yoke of sufficient grace that contrasts our insufficiency. Kaya ngayon, inaalok ni Jesus ang isang yoke ng sufficient grace na kabaliktaran ng insufficiency ng sarili nating lakas at performance. Na ang pagpili at pagkuha sa yoke ni Jesus ay nangangahulugang pag-aaral mula sa Kanya bilang disciples. So ito pala yun. Yung yoke dito ay pagpapadisciple sa Kanya na hindi ibig sabihin na magiging okay ka nang wala si Jesus at wala yung Kanyang word, na yun ang nagdi-disciple sa atin. Kaya nga marami mga tao, okay, tinanggap si Jesus, nagsimba, nagtuloy kay Jesus, pero ayaw ng discipleship, hindi rin tumagal sa kanyang Christian life. Can I hear amen? Kasi yun yung part ng yoke, pagpapadisciple sa kanya, na isang partnership kung saan sinasalo niya. Ano man yung ating mga pinagdadaanan, tingnan mo ito. Dumarating sa time, di ba, nung unang pagkakilala mo sa Panginoon, masaya ka. Praise God, after mo mag-retreat. Pero dumating sa time, ito na ang totoong buhay. Ang daming mga persecution, ang daming mga temptation. At kung wala kang pagkakaalam sa salita ng Diyos, you are not being discipled by the Word of God. Kapag ikaw ay na-emosyon, bagsak ka na kagad. Bakit? Walang angkla ang pananampalataya mo sa Diyos. Pero kapag ikaw ay lumalim sa salita niya, lumalim ka sa discipleship, kapag may pinagdadaanan ka, maririnig mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na no servant is greater than his master. Kung ako ay pinersecute, ipe-persecute din kayo. At kapag ikayo na pe-persecute, dinadaanan nyo ang pinagdaanan ni Jesus at isang karangalan ang makihati sa pinagdaanan ng Panginoon. So ikaw ngayon na nakita mo, kapag pala ikaw ay nape-persecute, hindi ka na masasaktan. Bakit? Pag nape-persecute ka, cute ka. Sa harapan ng Panginoon. Amen. Magaan ang yoke niya dahil nakaroot ito sa grace. Wala ng performance checklist, kundi pahinga sa finished work na ginawa niya para sa atin. Ganito ka-approachable at ka-gentle ang yoke ni Jesus, nag-aalok ng rest at rest for your souls sa gitna ng kabigatan sa buhay. And as a result, it leads to freedom and excellence. Sabi ng verse, you will find rest. Yan ang pinanghawakan ni Pastor Steph. You will find rest. Bukas maintindihan nyo na yung joke ko. Ibig sabihin, lahat ng laboring, lahat ng good works at achievements na ginawa natin para i-please si God at ang mga tao ay napapalitan ng pasasalamat at pahinga sa kanyang compassion at mercy. Patunay na sufficient ang ginawa ni Christ para sa bawat pangailangan natin. Mas nagiging free tayong kumilos, hindi na driven ng fear or guilt, kundi mas nagiging excellent pa dahil ang service natin ay umaapaw mula sa gratitude at hindi obligation. Amen. Gaya ng sabi ni Jesus sa John 15:5, abide in me and I in you, you bear much fruit. Tandaan natin, fruitfulness comes from resting in Him, not striving on our own. At ang rest na ito ay hindi katamaran, it's empowerment. Strength fueled by grace, hindi ito shallow rest, ito yung rest na tumatagos sa identity mo. Rest from guilt, ibig sabihin you are forgiven. Rest from striving, ibig sabihin you don't need to prove anything. Rest from fear, ibig sabihin, Jesus holds your tomorrow. Rest from comparison because you are accepted in Christ. Rest produces excellence, hindi ka kasi napipilit, kundi natural na umaapaw ang obedience dahil puno ka ng biyaya because grace makes excellence natural. And this rest renews our walk.
nagbibigay ng peace sa trials, lumalalim sa pag-ibig, lasting fruit sa buhay, dahil ang bigat ay nakapatong na kay Jesus at hindi na sa ating balikat. Also, this rest liberates us from sin's curse papunta sa eternal life na hindi mo kailangan, ulitin ko hindi mo kailangang i-earn ng salvation dahil tinapos na to ni Jesus. Ang gagawin mo na lang is tanggapin ang kanyang invitation. Kasi dito maraming natutunan. So nakita natin, napakaliwanag ng contrast. Ang heavy burden ay galing sa sumpa ng kasalanan. Ang pinagmula nito ay curse. Ang pakiramdam nito ay exhausting. At ang dulo nito ay bondage. Pero merong light yoke na galing sa sacrifice ni Christ. Ang pinagmula nito ay grace at ang nature nito ay gentle at ang resulta ay freedom. Heavy burden means yung bigat ng kasalanan, yung bigat ng sariling kayod at sariling diskarte, at yung bigat ng pilit na pagiging enough sa sarili lang nating lakas. But light yoke means partnership kay Jesus, kung saan siya ang nagdadala ng mas mabigat na load at ang grace niya ang pumapalit sa performance mindset natin. Na ang kapahinga na binibigay niya ay regalo, hindi reward. Hindi dahil deserving tayo, kundi dahil gracious siya. Ang invitation ni Jesus ay napakasimple pero life-changing. Come! Exchange your heavy load for my easier yoke. Again, heavy burden is what we carry without Jesus. But light yoke means what we carry with Jesus. Again, tandaan natin ito. Jesus doesn't remove life's load. He removes the loneliness in the load. Mabigat na nga yung problema, mag-isa ka pa. Mas lalo nakakapagod. Yes, mabigat nga ang problema, pero may kasama ka, gumagaan ang anumang problema. Hindi ka mag-isa at hindi ikaw ang nagbubuhat mag-isa. Jesus is walking with you. He carries with you. And He gives rest to your soul. Again, rest is not the absence of problems. It's having Jesus as your partner in carrying every one of them. Kaya nga, sino dito convinced? May gagawin tayong pagpili. Amen. Kaya nga, ang pipiliin natin is what? Choose and live in Jesus' easier yoke. Wala tayong ibang pipiliin, of course. Gamitin, forgive me to say this word, kabobohan lang ang hindi pipili sa magaan. Tama. Unless you are a masochistic person. Pero wala pong tao na matino ang hindi pipili ng magaan. Kaya nga, isang kabobohan ang hindi tanggapin ang invitation ni Jesus. Choose and live in Jesus' easier yoke. Piliin natin yung magaan. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng mas malalim na growth. Hindi sa sarili nating effort, kundi sa partnership with Jesus. Check natin. Ano ba yung mga heavy burden habits natin? Halimbawa, are you still a people pleaser? Yung may mindset ka na dapat lahat okay ako. Dapat lahat napi-please ko sila. At kapag hindi ko sila na-please, magmumukbuk ako dun sa silid ko. Bakit? Kasi hindi ko sila napi-please. Yung nagsa-self-effort ka ba or performance mindset,
para matanggap ka? Question. Pinanganak ka ba para habang buhay na i-please sila? Are you created just to be like that? At kapag hindi ka in-accept ay parang sira na ang buong mundo mo, buong buhay mo? Are you trying to perform just to be accepted? Paano ko sabihin ko sa'yo, hindi lahat kaya mong i-please. At hindi lahat ng effort kaya mong gawin. Dahil hindi lahat gusto ka. At hindi lahat na kahit maganda ang ginagawa mo, mapiplease sila. So if you are a person like that you want to please everybody, that's a heavy load. Amen. Kaya gusto ko sabihin sa iyo, kung may heavy load ka, exchange it sa light yoke ni Jesus. Tandaan natin, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang unang-una natin piniplease ay walang iba kundi ang Diyos. Kung tayo ay na kay Jesus na, wala nang guilt, wala nang pressure to prove yourself. Simulan ang bawat araw na kaya simulan natin ang bawat araw natin with thanksgiving dahil sa mercy ni Lord. And you can serve Him from a place of rest na doon mo mararanasan yung totoong freedom, less anxious, lalakas ang loob mo, harapin ang buhay, na lalong mas magiging excellent ka. Why? Because you only please one person, and that is Christ. Tanda mo, pag hinayaan mong maging okay ang vertical mo, ibig sabihin, sa Diyos, si Lord na ang bahala sa iyo horizontally. That is why it's a cross. Unahin si Christ. Unahin mo siyang i-please. Maugulat ka. Siya nang bahala sa mga horizontal people and relationship mo. Can I hear amen? Ang Spirit-led works ang truly nagbe-bear ng fruit. Kaya nga, isik natin daily ang kanyang salita. Maging part ka ng light group kung hindi ka pa part nito. Magpa-disciple at pumasok sa discipleship para mangyari yung learn from Him. Kasi hindi pwedeng nakakilala kay Jesus pero wala kang pagsunod sa teaching ni Jesus. Hindi balanse. Sinasabi, ang hirap naman magpa-disciple. Arang ayoko na magsud. Matanda na ako. Magaan daw yun, sabi ni Jesus. Learn from Him. At makikita mo kung paano binabago ng rest ang ginagawa mo. Tandaan, Jesus' teaching does not crush you, it heals you. Yes, minsan masakit, minsan parang, ang hirap kumilos. Pero tandaan din, ang salita ng Diyos ay hindi para wasakin ka, kundi paggalingin ka. Well, kung napapagod ka na sa paglilingkod, then pause. Think and pray and give into the invitation of Jesus.
carry the easier yoke. Magpasalamat kay Lord sa kanyang grace at lumakad muli sa renewed strength ng partnership sa Kanya. Now, sa mga ngayon lang po nakarinig ng ganitong mensahe, kung ang heavy burden ang bumibigat sa iyo, lapit tayo kay Jesus. Ilapag natin sa cross ang striving, struggling, and surviving life mo. Isuko natin ang ating buhay kay Jesus at tanggapin ang kanyang imbitasyon. Mamuhay sa kanya in partnership. At doon matatapos ang performance. At doon magsisimula ang tunay na rest. Listen, rest is not a reward. Rest is a starting point. Hanggat hindi tayo mag-start mag-rest kay Jesus, wala nang magandang mangyayari sa buhay natin. Rest is a starting point. Tandaan mo na sapat ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Dahil doon sa kahinaan mo, mas nahahayag ang lakas ng Panginoon. 2 Corinthians 12:9, sabi ni Jesus, my grace is sufficient. Can you say the word sufficient? Ang kanyang biyaya ay sufficient, sapat para sa iyo. For my power is made perfect in weakness, sabi ni Jesus. Kaya nga sabi ni Paul, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Dito pinagtagpo ang sufficiency and rest. At naniniwala ko, kung gusto mo maging sapat, mag-rest ka kay Jesus. Tatayo po tayo na. At habang tayo'y nakapikit, mga kapatid, huwag mo nang intindihin ang iyong katabi. Huwag mo nang intindihin ano man yung gagawin mo mamaya. Huwag mo nang intindihin kung ano man yung gumugulo sa'yo. Lay it down. Ang mundo ay nag-o-offer ng mabigat na burdens. Alam mo yan. Striving, performing, achieving, to prove yourself. Pero si Jesus ay inaalok niya, rest. Easier yoke ng kanyang grace and mercy na kanyang ipinagtagumpay na sa cross. Na wala ng striving, kundi thanksgiving, freedom and excellence na nanggagaling sa Kanya. Question. Hindi mararanasan ng isang tao ang tubig kung hindi muna siya mauuhaw. At yun din ang gusto kong sabihin sa iyo. Hindi mo ma-appreciate ang rest kundi mo aaminin kay Jesus na pagod ka na. The question, pagod ka na? Then tell it to Jesus. Pagod ka na sa buhay na ito? Then sabihin mo sa Diyos. Pagod ka na sa mga pressures, sa guilt, sa napakaraming expectations ng mga tao, ng pamilya mo, ng trabaho mo, sa mga struggles mo. Pagod ka na sa pagpipretend at pag-i-strive. Just tell it to Jesus na nagsasabi sa'yo, lumapit ka sa akin. Anak, lumapit ka. Ilagay mo sa paanan niya ang heavy load at tanggapin mo yung inaalok niya na lighter yoke.
Hallelujah, hallelujah. Just let it in. Sabihin mo kay Jesus, ano man yung mga kapaguran na yan. God is inviting you right now. So kung sabihin sa'yo, hindi mo ma-appreciate yung rest ng Panginoon unless aminin mo, pagod na po ako. Hindi ko na alam yung gagawin. Hindi ko na alam kung ano ang uunahin. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Hallelujah. Unless aminin mo, Lord, hindi ko na kaya pasanin na ito. Hindi ko na kayang buhatin ang lahat na ito. Katulad ng isang bata, hindi natin kaya mabibigat na pinagdadaanan natin. Hindi natin kaya buhatin ito mag-isa. Aminin mo, Lord, hindi ko kaya. I'm just surviving. I'm just pretending. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya buhatin ito. Ang mga problema, mga pinagdaraanan ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Ang bigat-bigat na po. Hindi ko na kaya. Unless kumilos ka, hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya. Hallelujah. Alam mo sa sarili mo, kung nagpe-pretend ka na lang na okay ka, pero deep inside you're not. Aminin mo. Buksan mo yung shell, lumabas ka sa shell mo, just open yourself to the Lord. Kasi hanggat hindi mo aamitin na hindi mo na kaya, hindi ka niya tutulungan. And let this sink in. Jesus is inviting you. Come to me, anak. Lapit ka sa akin. Come to me, ikaw na napapagod at may mabibigat na dalahin. And I will give you rest. And I will give you rest. Kung tinatanggap mo ang easier yoke ng rest ng Panginoon, can you raise up your hands? Lord, nakikita mo po ang mga kamay na ito. I don't know kung hanggang saan na ang inabot ng buhay nila sa kanilang pinagdaraanan. And I don't know kung ano ang kanilang struggles and problems in life, but one thing is for sure, every one of us, hindi po namin kaya lahat-lahat ng ito. That is why Jesus, we welcome you. We want your invitation. Lord, lumalapit kami sa iyo. Dala-dala ang mga napakabigat,
ang mga dalahin ito. Lord, sinusuko po namin lahat sa iyo. Lahat. Patawarin mo po kami, O Diyos, for how many years, for how many period ng aming buhay na we're carrying it all alone. Na ikaw ay awang-awa na sa amin kasi dinadala namin itong mag-isa. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming kayabangan. Kala namin kaya naming mag-pretend sa mahabang panahon. Na kaya naming maging okay pero deep inside, hindi. Patawarin mo kami, O Diyos, sa paglayo namin sa iyo. Sa paggawa ng mga bagay na nakakasira sa aming buhay, na nakakasakit sa iyong damdamin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. And right now, Lord, we accept your invitation. We accept your invitation. Jesus, pumasok ka sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. We are now exchanging everything, every pretending. Lahat po ng pagod, we are exchanging it, Lord. Katagpuin mo kami. Dahil naniniwala kami, O Diyos, we deserve a partnership sa iyo dahil sa ginawa mo dun sa cross. Lord Jesus, we are now getting the easier yoke. Lord, binubuhat namin ngayon yung pamatok mo, yung pamatok mong magaan na nag-liberate, O Diyos, na nagpapalaya sa amin. Lord, tulungan mo kaming matuto sa iyo. Matuto sa iyong salita. Matuto, O Diyos, sa discipleship mo. Na lagi naming kakitaan ng motivation ng iyong salita araw-araw. Na hindi kami tutuloy sa aming school, sa aming trabaho, sa lahat ng gagawin namin without first knowing your word on that day. Because your yoke is easy and your burden is light. Ano man ang problema, ano man ang aming pinagdaraanan, O Diyos, makakaya namin. Kasi kasama ka namin, O Diyos. Kasi kasama namin ang dakilang lumikha. Hallelujah. Come on, raise up those hands. No turning back to Jesus. Walang sulian ng pamatok ni Jesus. Walang sulian ng pamatok ni Jesus na nasa ating balikat hanggang sa kanyang pagdating. We will partner with Him. Oh! No turning back. No turning back. Oh, I have. Hallelujah. Oh, for the last time, I have decided. We are decided. I have. Oh, hallelujah. Oh, no turning. I have. Oh, hallelujah. No turning back. I have decided. To follow Jesus. Yes. No turning back. Hallelujah, hallelujah. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Today we exchange our heavy burdens for your gentle and light yoke.
O Diyos, Ikaw ang kasama namin, nagbubuhat na ngayon. Kaya nga Ikaw na po ang mag-lead. Ikaw ang kalakasan namin. Ikaw ang buhay namin. You're sufficient enough. You are our guide in this life. Your grace is sufficient. O Diyos, Ikaw ang aming pahinga. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang palakpak na para sa Panginoon. Hallelujah. Let's celebrate upon the goodness of God. Hallelujah. Ayan po sa lahat po ng hahabol ng kanilang tithes and offerings. Harap na lang po sa ating basket. Ayan po sa lahat ng pinalaya. Kami magpuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di makatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y nakatapos. Di mapipigil sa pag-amin, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi makukulang sa pagkat aking iba. Biyaya mo'y sagana at umaabaw sa pagkat aking iba. Sa lahat kong pangangailangan, iba sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi makukulang sa pagkat aking iba. Biyaya mo'y sagana at umaabaw sa pagkat aking iba. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, iba sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, aking iba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Lord, salamat po sa ginawa mo ngayong araw na ito. Lord, nakita namin na we can live free sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord God, for reminding us of your word na every day, Lord God, every time na dumadaan kami, O Diyos, kung mabibigat na dalahin ng buhay, lagi naming maalala, O Diyos, ang iyong salita na laging nag-i-invite ng kapahingahan sa iyo. At doon namin nakikita, Panginoon, na meron talaga kaming tatay na nagmamahal, na hindi iaalaw ang kanyang anak na mahirapan ng ganun-ganun na lang, kundi tutulungan niya sa bawat araw sa pagbubuhat ng mabigat na buhay sa mundong ito. At naniniwala kami, O Diyos, ganito man ang mundo, pero kaya naming mabuhay ng may peace dahil kasama ka. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, patuloy mo pagpalain ng bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat mga nag-aaral, nagtatrabaho, nagbi-business. Lord, patuloy kayong kumilos at patuloy kang magpagaling sa aming may mga karamdaman, O Diyos. Salamat sa gagawin niyo pa sa aming buhay. And next Sunday, Lord, we will invite aming mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho, lalong-lalo na yung mga aburido na sa buhay, O Diyos. Kailangan nila yung salita na nagpapalaya. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Salamat, Panginoon. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papulit pasalamat. All glory belongs to you in Jesus' name.
Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless.